Okay? Kasi ako naniniwala na lahat ng tao na nilikha ng Diyos, nangangailangan ng Diyos. Agree po ba kaya? And mind you, may mga pagkakataon na kung minsan, hindi tayo naglalaan ng panahon sa Diyos. Ayoko magsimba. Hindi ho yun nakakapagbawas sa pagiging Diyos ng Diyos. Hindi ho ang Diyos ang nawalan pag gano'n ang magiging sitwasyon natin sa buhay. Pag gano'n ho ang ating dahilan, hindi ho ang Diyos ang nabawasan. Bagkus sa parte natin bilang mga nilikha ng Diyos. Amen. Okay, sige, didiretso ako sa ating, basahin po muna natin yung ating text ngayong umagang ito. Alam ko, memorize ninyo ang Jeremiah 29:11. Tama? Ano sabi ng Jeremiah 29:11? Eh kung itutuloy natin ang 12 and 13. Ayun yun ang okay. Sige. Sige, ang sabi, pakisama Brother Maki, kasi 12 and 13. Dito, ang sabi, basahin ko sa Tagalog ha, pakisundan nyo na lang sa monitor. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko sa inyo. Ang Lord po nagsasalita, para sa ikabubuti ninyo, at para dulutan kayo ng pag-asa, hope, sa hinaharap. Kung magaganap na ito, kayo'y tatawag, ito pinakamahalaga, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin. Tatlo. Tatawag, lalapit, dadalangin. Ano naman ang gagawin ng Lord? At diringgin ko naman kayo. Ano daw ang gagawin ng Lord pag tayo tatawag, lalapit at dadalangin? Ang sabi, at kayo'y diringgin ko. Pero pag dinagdagan Lord, ako'y hahanapin ninyo. Masusumpungan kung may kondisyon. Kung yan, buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga, ano daw sabi? Babalik ko ang inyong mga, mali ba itong nasa Bible? Ang sabi, ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Sinong gusto noon? Okay? Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan sa inyo at ibabalik sa dakong minulan ninyo bago kayo nabihan. Praise the Lord. Kasi ito po yung mensahe ni Propeta Jeremiah. Kasi Jeremiah po yan, siya yung prophet na nag-prophesy. And the Lord was talking to His people Israel when they were in conquest. Sila po ay naalipin. Okay? At ang nagsasalita dyan si Prophet Jeremiah. Sige ho, bago tayo magtuloy-tuloy, can I invite everyone? All eyes closed, heads bowed down, and we will pray. Hallelujah. Father in heaven, in the mighty name of your Son Jesus and by the power of the Holy Spirit, Lord, we dedicate ang pag-aaral ng ito, Lord God, ng iyong salita sa iyong pagpalang kamay. Ang aming dalangin, pangunahan ninyo, buksan ang aming mga kaisipan, ang aming mga spiritual na mata at pandinig, at hayaan mo, Panginoon, ang iyong salita ngayong hapong ito. Magbigay sa amin ng encouragement, magturo, mag-udyok, maghikayat sa bawat isa sa amin, sa aming paglakad, hindi lamang bilang mananampalataya, kundi bilang mga nilikha mo, Panginoon, na sa umagang ito, O Lord God, alam namin, hindi aksidenteng kami naparito, kundi, O Lord God, ito'y katugunan, Panginoon, hallelujah, na ikaw na Diyos, sa pagkakataong ito, mangungusap sa bawat isa sa amin. And Lord, grant us the strength and the courage na anuman ang aming marinig na mensahe mo, amin itong maisagawa, maipamuhay, at lalo digit magsilbing prinsipyo, pamantayan. It will not only be educational in our life, but lalo digit maging, O Lord God, transformational ng salitang aming maririnig sa umagang ito. Maging sa iyong balikod, hide me at the back of the cross, not my weakness, but your glory alone shall be manifested upon this place. Salamat sa inyo ng banal, paperdiwan lahat, may balik sa inyong kapurihan, kalwalatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, now, naniniwala po ba tayong lahat that God is in control? Ha? Naniniwala po ba tayong lahat na ang Diyos ang may control?
kahit kung masama, kahit kung hindi maganda yung nangyayari. Okay. Bakit ko nasabi na God, the way we live, that God is in control? Because ang tawag ho dyan sa theology is sovereignty of God. Okay? Na ang Diyos ang naglikha ng lahat, ipinamahala sa tao ang lahat ng nilikha ng Diyos. Eh, may mga nagtanong sa akin minsan, Pastor, kung totoong Diyos ang Diyos at siya'y makapangyarihan, bakit di niya kayang pigilan ng giyera? Bakit di niya kayang pigilan yung mga nagkalat, naglipa ng mga nakakamatay na sakit? Kasi ang motivation mo dyan ganito. Nung nilikha ng Diyos ang mundo, maging ang tao, sa creation, pang ilan ng tao ginawa? Pang ilang araw? Mind you, man was not created on the first day. Man was created on the sixth day. Bakit to ganon? Ha? Kasi nilikha muna ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao. Bago ang tao. Nilikha muna niya lahat, all the trees that bear fruit, lahat ng pwedeng kainin, pakinabangan, pangangailangan ng tao. At lalo tigil, naisip nyo, sabi ko nga kung nilikha na ng Diyos ang tao una, tapos wala pang oxygen. Kaya kahit gano'n kaganda, you'll not survive. Tama? Hindi walang sino man sa atin dito ang magso-survive. Kaya tingnan nyo kung gaano ka-systematic, ordinato sa salitang Italiano, gaano ka-ordinato ang Diyos. Na lahat ng pangangailangan ng tao from day 1 to day 5, nilikha muna ng Diyos. And on day 6, sabi ng Diyos, okay, sige, likhain ng tao. And by the way, dalawa ho ang description dyan. From day 1 to day 6, ano sabi ng Diyos? Let there be. Sinalita lang niya lahat. At nagkaroon nga. So God, obviously, God created everything from day 1 to day 5. Pero bakit? Nung yung tao na, hindi naman sinabi ng Diyos na, anong sabi ng Diyos? Likhain natin. Ano sa Tagalog yung likhain? Ano sa English pala? Create. Hindi made. Okay? Now, ganito. Yang silyang inuupuan mo, paliwanag ko saglit ha. Yang silyang inuupuan mo, that is made of steel and made of plastic. So, ibig sabihin, may raw material. Ang tao, saan nanggaling? Sa luwad. Pero bakit sinabi ng Diyos na, anong sabi ulit? Create. Kasi may dinagdag ang Diyos na hindi lang basta luwad. Ano yun? Yung hininga ng buhay. Okay? So alam natin ang tao tatlo. Spirit, soul, and body. Less people come to know the Spirit because nung nagkasala si Adan at si Eva, the Spirit already died. Kaya natandaan ninyo, nung nasa Garden of Eden sila, ang sabi ng ahas, pinagbawal daw ng Diyos sa inyo kainin to. Ay, hindi naman. Hindi naman pinagbawal sa amin, liban sa punong, hindi ho man sana sa, it's not apple, bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman at masama. So alam natin kung anong ginawa, sinong nauna? Si Eva. Tapos, sumunod si Adan. Kaya, nung nasa Garden of Eden pa sila, at naglalakad ang Diyos, ang unang tanong ng Diyos sa kanila, where are you? Kung sovereign ang Diyos, hindi ba alam ng Diyos kung nasaan sila? Ha? Alam. Pero bakit nagtanong pa ang Diyos, where are you? Ha? We have a sovereign God. He knows everything and He controls everything. Sa lagay na ito, nagtanong pa siya kay Adan kay Eva, nasaan kayo? Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan at si Eva,
kundi para ipaunawa kay Adan at kay Eva na nawala na sila sa paningin ng Diyos. They already committed the violation. Kaya lahat tayo nagsasuffer. Hello? At alam natin yung consequences, if you will read Genesis chapter 3, nandoon lahat ng consequence kasama yung babala ng Diyos na pag kinain niyo yung prutas na yan, you will die. Pero ang tanong, namatay ba sila? Hindi naman sila agad namatay. What died in them was the Spirit, which unites them with God. Kaya ang namatay, Espiritu. Kaya ang tao, dalawa na lang eh. Ang alam ng tao, dalawa na lang. Soul and body. Because the Spirit already died. Kaya lahat ng tao, sabi ng Romans 23:23, lahat tayo kapos sa kalwalhatian ng Diyos. Walang makakaparoon sa kalwalhatian ng Diyos. Eh ako naman may palasimba, ako naman may mabuting tao, ako naman may matulungin. Good! Kaya lang, it's not enough for you to enter the kingdom of heaven. Ang sabi ni Jesus, ako ang buhay, daan at ang katotohanan, walang mapaparoon sa ama kundi sa mamamagitan ko. Hindi ako sa mamamagitan ng relihiyon. Dahil malimit kong binabanggit kaysa naku dalhin ng Lord. Mapunta ako ng Barcelona, ng Germany, ng Amsterdam, kahit saan. Isa lang yung sinasabi sa lahat. Walang relihiyon na nagpapagaling. Walang relihiyon na nagpapayaman. At lalo tigit, ang relihiyon ginagamit dapat para ang tao mapalapit sa Diyos. Look what people are doing. Binabaliktad. Ginagamit ang relihiyon para kumita, para tako. Sige ko, pag hindi ka sumama sa amin, hindi ka maliligtas. Bakit? Sinabi ba na sa Biblia na isang relihiyon lang ang maliligtas? Sinabi ni Jesus, ako ang buhay, ang daan at ang katotohanan. Hindi sinabing relihiyon. Alam niyo kung bakit? Ang napako sa krus, hindi relihiyon. Si Jesus. Nang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, ang sino mang tumanggap at sumampalataya, sikuhin mo yung katabi mo, sabihin mo, kasama ka doon. Hello? At natatawa ako doon, may isang bishop nag-share sa amin. Di ba sa taas ng cross na Jesus may nakalagay? INRE. Anong ibig sabihin daw ng INRE? Ha? Ano ibig sabihin ng INRE na nakalagay? King of Kings. Okay. Because it was written in Latin. Okay, sa Bible school tinuro sa amin. Jesus Nazarenos Rex. Okay? INRE yun. Okay? Pero yung pastor na yung bishop na nagturo sa amin, hindi, ang ibig sabihin ng INRE sa taas, Ilocos Norte Region 1. Kaya tuloy, sabi ko, bakit si Jesus ba Ilocano? Hindi, Ilocano lang ang maliligtas, hindi. Now, gaya ng sinabi ko kanina, we have a sovereign God. So God is controlling everything. Ang unang tanong, pati po ba masasamang nangyayari sa buhay ko? Yes. Why? Ang sabi ng Romans 8:28, ano sabi ng Romans 8:28? For all things work together. Lahat ng bagay nagkakatugma-tugma. Now, believe me if I will tell you this, maging ang mga pangit na nangyayari sa buhay mo, ina-allow ng Lord. Bakit? May gustong ituro ang Diyos sa buhay mo. May ang problema, tinitignan mo ang mga pangyayari. Galit yata si Lord sa akin. Hindi galit ang Lord sa iyo. Mahal ka ng Diyos, kaya ka tinuturuan. Ipinapamulat sa iyo kung anong tama at mali mong gawin. And there are times we blame God for the things we're facing, sa mga consequences na hinaharap natin, na wala namang kaalaman ang Diyos. Tayo ang may kagagawan. Na-scam ka. Kasalanan ba ng Lord yan? Hello? Laki ho nang na-invest ko. Dahil lang sabi, yung manukan daw, pag nag-invest kami ng 2 million. Nako. Pag uwi ng Pilipinas, nasa ng manukan, ang lagay, ang siste, hindi napisa ang mga itlog, di walang manaw. It's not God's fault, kulang ng discernment. Tsaka ang lagi kong tanong, pinag-pray mo ba ga? Hindi. Ay, nakalimutan kong mention ang ating title.
Babanggitin ko na bago tayo magtuloy-tuloy. Kaya sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong hapong ito, 2026 na ho, kaumpisa lang. By the way, today is 1st February. Araw ng mga puso. Wow. Buwan ng mga puso pala. Okay. Kaya hinihikayat ang bawat isa sa atin, kahit matagal ng mananampalataya, bagong mananampalataya, lahat tayo dito, sa bulwagang ito hinihikayat ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, put God first. Ano daw? Sabihin mo, Tagalogin mo, unahin mo muna kasi ang Diyos. Hello! Unahin muna natin ang Diyos sa buhay natin. Kahit basta ang dami kong trabaho, patining daw. Galit kaya pa sa euro. O ilang taon ka na dito, 30 years na. Ang tanong, naubos mo ba ang euro? Ay hindi naman na eh. Ano naubos mo? Lakas. After 30 years, pag may uuwi ng Pilipinas, ayaw mo na ng daing at tuyo. Ang gusto mo ibikasin. Tapos ngayon, taglamig na naman. Papasok ka na madaling araw, di si Big Kiss dito, si Big Kiss dyan. Bakit? Ay, talaga, pati yung baywang, may Big Kiss na. You never felt that before. 2 years, 3 years nung nag-uumpisa kasi Talya. See? Hindi ho ako kontra sa masipag. Lagay natin lang sa lugar. Kaya yung sinasabi kong put God first because why? We must learn to know our priority. Binigyan tayo ng Diyos 7 araw sa loob ng 1 linggo. Pati ba naman linggo hindi mo pinapatawad? Kaya kaninang umaga, bago ka nag-makeup, bago ka nagbanyo ka, bago ka naglagay ng colorante sa mukha, tinignan mo mukha mo sa salamin. Nakita mo mukha mo, haggard na haggard. Why? Because you need rest. Not only physical rest. Pag pagod ka sa trabaho, itulog mo, kakain ka. Pag gising mo, pagod ka pa rin. Why? Something is missing. Your soul needs rest. Gaya ng sinabi ko nung nakaraan, tingnan niyo, ang dami natin pagkain sa loob ng bahay. Wala kang ganong kumain. Because having a lot of food is not a guarantee of having appetite. Bumili nga ako ng magandang kama, pastor. Bumili ako ng linsola. Bumili pa ako ng Piumino, yung electric na sinasaksak para mainit talaga. Anong tawag doon? Skalda... Basta. Yun. Ay, hindi pa rin makatulog. Because having a good bed is not a guarantee of having a good sleep. Hello? Yung mga magbabakasyon sa Pilipinas ngayong Agosto. Ay, uwi ako ng Pilipinas, senyora. Io voglio fare pausa riposo. Wow, ang ganda! Okay, hindi ko sinasabing kontra ko doon. Maganda yun. Kaya lang, pag uwi nyo sa Pilipinas, it's not a guarantee of rest. Pag uwi mo sa Pilipinas, ikaw tong abroad. Sa lahat ng labas ninyo, ikaw tong magbabayad. Hindi rest ang tawag ko diyan. Ay, outing tayo! Outing. Sa tayo pupunta? El Nido. Wow! Tapos pagdating mo doon, sa kartulina ko lang nakikita to, sa YouTube lang. Ngayon, nandito na ako. Pagdating nyo, check-in. Bayad. Tapos mag-island hopping tayo. Tapos ikaw nga abroad eh. Bayad. Kakain. Bayad ulit. Ay, pagkawari ko hindi rest Hello? No, I'm talking about reality in life. Kaya yung pagbabakasyon mo sa napakagandang lugar, huwag na tayong lumayo, Sardinia. It's not a guarantee na ikay makakapagpahinga. Isa lang ang pwede nating pagpahingahan. Kamay ng Diyos. Wala na. And bagkus, hindi nga hinihingi ng Diyos, ay, maghapon ka ng linggo sa simbahan. Ay, hindi yung guarantee. Kahit dito ko pa matulog. Hindi yung guarantee. God is just but asking a small portion of our time with which lahat tayo makadwell sa presence ng Lord, makapanalangin, makahinga ng sa loob, iyak mo na kung gusto mo. Para pag-uwi mo, hindi ko sinasabing, Pastor, ano yan? Pagkatapos ko bang umiyak, paglabas ko sa pintuan, wala nang problema ko. Hindi ko sinasabing ganyan. Binibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob. Harapin mo lang
Kasi sa ayaw at sa gusto nating lahat, kasama ako, haharap tayo ng problema. Bukas nga lang, Lunes na, papasok tayo lahat sa trabaho. Kaya wag mo munang isipin yung bukas. Bukas na yun. Sabi ng Bible, today had enough problem of its own. Hayaan mo na muna ang bukas. Kaya habang nandito tayo sa presence ng Lord, bigay mo lahat sa presence ng Lord. Basta. Ang hinihingi lang naman ng Lord, puso mo, isip mo. Hindi yung physically nandiyan ka nakaupo. Anong oras kaya nila kukunin ni Brother Arnold ng lechon? Kanina, 140 yung BP ko, kakain kaya ako ng lechon. Naka-advance na yung... May share ko sa inyo, I was looking at that, yung Reels. Reels pa yung tawag doon, yung short video. Na naka-live yung nanay, ito na kwento ko na. Naka-live yung nanay. A couple of months ago, lumabas yung result ng bar exam. Yung mga nag-take ng bar exam. Yung ina, tinabi niya sa computer nila, 3 sila, yung tatay sila sa likod. Yung nanay, naka-live yung cellphone. Binubuksan nila yung computer, tinitingnan nila yung mga list na pumasa. Subito sa nanay nakaupo sa upuan, yung anak, kasama yung asawa. Tinitingnan nila yung listahan ng mga pangalan sa nakapasa sa bar exam. Nung lumabas yung pangalan ng anak, totoo nanay, nagsisigawan sila, pasado ka na, abugado ka na. And just a span of 3 minutes, nakalive pa yung cellphone ha. Hinimatay. Yung lalaki. Hinimatay. Tumba sa, nahulog sa nakalive pa yung cellphone. Hinimatay. Maya-maya sinipir na nila, maya-maya tinawag na ng ambulansya. Hindi umabot sa ospital. See? Ang sabi ng nanay, na dapat sana magse-celebrate kami, abugado ng anak ko. Ang celebration namin ngayon, lamay. See? Bakit ko sinabi at bakit ko sinira yun? Dahil lahat tayo dito nakaupo, we cannot predict what will happen tomorrow, the next day, at lalo tigid, hindi natin hawak ang ating buhay sa ating. Amen. Kaya kung hindi natin, saka lang ba natin uunahin ang Diyos kung yung kabila nating paa nasa hukay na? Sa mga bago ho, gusto kong introduce sa inyo, dito sa mga kapatiran, may asosasyon po sila dito. Okay. Si Brother Maymay ang presidente, si Kuya Arnold ho ang vice president. At kung gusto ho ninyong magpa-member sa kanila, dapat maranasan nyo po munang mamatay. Kasi si Brother Maymay namatay ho 27 minutes, binuhay ni Lord. Si Kuya Arnold, yata, I think 15 minutes. Yan po yung kanilang asosasyon. Kaya kung gusto nyo magpa-member, dapat qualified po tayo. Amen. Kaya ako na-share, alam nyo kung bakit. I can remember that very day, nung nandun kami sa bahay ni Kuya Arnold, na si Kuya Arnold nasa San Rafael, na gano'n na lang yung aming pagtangis at pagpipray. Pero salamat sa Lord. Ang sabi ni Lord, Arnulfo Jacinto, contract extended. Wow! And extend na Lord. Kaya kasama natin yun. Kaya magsa-celebrate tayo ng kasal. Amen. Ang sabi ng doktor, Signora, torna casa riposa. Aspetta la chiamata. Basta bumunod na ang doktor, para sa kanila medical awanin. Wala na pag-asa. Pero meron tayong dakilang doktor. Ang nagtatakda ng buhay ng bawat isa sa atin, hindi ikaw, Diyos. Yan, si Brother Maymay. Sabi ng doktor, signora, sappiamo, sarà invalido, sarà gulayan, sarà Sabi ko, sabihin na ng doktor. By the way, I have a background din ako sa medical field because I'm a nurse by profession before coming here. And I've worked sa hospital for 2 years. Ang sabi ng doktor, sarà invalido, così. Iniisip na nung asawa, magtutulak ako ng wheelchair. Sabi ko, you can have your wild speculation about it, but if God has a purpose and a plan sa buhay ng tao,
Bubuhayin niya yan. Eh, gulat. Lahat ng ospital mapuntahan niya, gulat eh. Eh, walang bahid eh. Walang, parang hindi dumaan eh. Sabi mo sa katabi mo, ganyan si Lord. Amen? Kaya may dahilan ba para ilagay natin si Lord sa dulo? Hindi. Dapat nga si Lord ilagay natin sa una. And hindi ko masingkad ng aking pag-iisip, bakit baga naman ang tao, ang ginagawa natin sa Diyos, alternative. Magsisimba ako kung ako'y may panahon. Alam mo bang ang panahon mo hindi mo hawak? Eh kung kinuha na ng Lord, ano? Yung, kinuwento ko sa inyo dito last. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng all these things? Damit mo, pambayad mo ng buleta, pambayad mo ng bahay, pambayad mo ng mutwa, pambayad mo ng iyong down pay, ng iyong monthly ng iyong makina, pambayad ng insurance ng makina mo, pambayad doon sa pinapagawa mong apartment sa Pilipinas, pambayad ng mga anak mo sa pinagpag-aaral mo sa Pilipinas. Yun yung sinasabi ng Biblia, all. Pero tingnan mo ginagawa ng tao. Pinabaliktad eh. Inuuna natin yung all na sa akala natin. Kaya tingnan nyo, in-illustrate ko nga dito nung nakaraan. Ang sabi ng Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added. Isik mo muna ang Lord. Eh, binabaliktad natin yung equation. Tapos pansin nyo, the more you run after money, the more na may lapang money. Nung December, tuwa ka, Pastor, tatanggap na ako ng 13 months. Wala pa 13 hours, ubus na. See? Baliktad eh, unahin natin ng Diyos. Lahat idaragdag ng Lord. I'm not saying you abandon your job. No. Isang araw ang hinihingi ng Diyos, linggo, hindi nga maghapon eh. Maglaan lang tayo ng panahon kasi ngayong hapon ito, ginigising tayo ng Lord. Look, what's happened? Anong nangyayari sa palibot? Biblical lahat yan. You will hear rumors of war. May mga war na talagang mangyayari. May mga sakit karamdaman na hindi pa nadiskubrihan ng siyensyang lalabas. Anong ibig sabihin niya? We're living in the last days. Nasa huling panahon na tayo. Hindi ko naman kayo dinidiscourage, kaya lang, yung balak mong bilhin 20 hectares sa Pilipinas, ay kapatid, ang kailangan mo 6x6x6 lang. 6x3x6 lang. Eh ngayon nga, bote na eh. Yes. Columbar. Oh. Di ba? No, kaya sabi ko, unahin natin ang Diyos. Tingnan nyo, example sa Bible. Kilala natin si Joseph, di ba? In Genesis, sa aklat ng Genesis. Now, sinabi ni Joseph sa Genesis chapter 50 verse 20, pakilagay Brother Maki. Sinabi ni Jose sa Genesis chapter 50 verse 20, ang sabi sa Tagalog, you have planned this for evil. Tungkol sa inyo, mga ipinalagay na kasama. Kasi alam natin ang buhay ni Joseph. Si Joseph po, pinakitaan ng panaginip ng Diyos. Okay? Lahat, yung mukod, yung 7 bigkis ng palay, pati yung mga bituin nakapalibot sa kanya. Although Joseph was given a dream. Joseph, nakita niya yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Pero yung tinakbo niya, hindi. He was not moving in a straight line. Alam natin ang ginawa. Ano nangyari sa buhay ni Joseph? Pinagkaingitan siya ng mga kapatid niya. Pero sa buhay mo, wala. Pinagkaingitan siya ng mga kapatid niya. Eventually, anong ginawa sa kanya? Hinulog sa balon. Anong ginawa? Hindi pa nakontento. Binenta. Hindi natapos ang buhay niya. Nung dumating sa Egypt, naglingkod bilang katulong. Hindi pa natapos doon. Inakusahan ng rape and molestation. Nakulong ulit. Lahat yun, mga pangit na pangyayari sa buhay ni Joseph. Pero sa dulo, ano ang nangibabaw? Ang plano ng Diyos. Kaya ako naniniwala na lahat tayo dito nakaupo, magkaiba man ang ating pinagdadaanan. I'm encouraging you, hold on to it, stand firm with your faith, and hold on to God. You have to resist. Alam niyo ang buhay, season lang yan eh. Pagkatapos ng winter, yan, mga jacket natin.
March, April, itatago na natin yan. Yung pumino mo na yan, ano yan? Yung pinitsa mo na yan, itatago mo na yan. Sana all. Bakit? Ang buhay season lang. Tsaka maniwala kayo, walang problema na tumitigil. Problem come and go. Pero isang pwede kong itiyak sa inyo, ang Diyos, He never leaves. Hindi kailanman umalis ang Diyos. Kaya yung illustration kong nakaraan, sa kakahabol natin sa all these things, tayo nadadapa, natatalisod, nasasaktan, nagagasgas. Tapos, nung nadapa ka na ngayon, bangon ka, iyak ka. Lord, nasaan ka na? Pinabayaan mo na yata ako. Wala na ng kapayapaan. Paano ka magkakaroon ng kapayapaan? Ang source ng kapayapaan nandoon, nandito ka. Inaatupag mo yung paghahabol ng kayamanan. Nasa dulo, iwan mo rin naman eh. Ano sabi ni Solomon? Hubad tayong dumating sa mundong ito. Hubad tayong aalis sa mundong ito. Hello? Kaya timbangin natin. And by the way, our lives doesn't end here. Natatapos yung buhay natin sa lupa, pero meron pa. Wala dito sa lupa. Yung meron pa, nakadepende yun kung saan parte tayo pupunta at hindi nakadepende sa atin yun. Nakadepende sa Lord. Sa lamayan daw, alam niyo kung bakit may mga malakas umiyak? Sa lamayan. Bakit? Kasi habang nabubuhay pa yung tao, ayan, kinikimkim mo yung iyong feelings. Dinideprive mo yung tao. Kaya habang buhay, Ate Jo, sabihin mo sa katabi mo, I love you. Oh, sabi na eh. Oh. Kaya kung minsan eh, why? That's the cry of regret sa ating buhay. Kaya sa Lord, unahin, kaya sabi ko nga eh, ang Lord, may kang iiwan. Ang nangyayari ko minsan, nagbabago ang ating priority. Tingnan nyo, karamihan sa atin nakakamit siya. Naisip nyo kung ang priority natin, sala-sala. When you tie, kapag binubutones mo ang iyong polo, yung button number 1, dapat mag-match sa butas number 1. Tama? Kasi pag hindi yun magkatugma, sala-sala ang iyong polo, tama? Ganun din buhay natin eh. Pag hindi natin tinugma yung ano ang una dapat at priority natin sa buhay, sala-sala buhay talaga. Kaya may mga pagkakataon, God allowed yung mga, paano ba i-express? Sige Italiano, mga spiacevoling pangyayari sa buhay natin. Mga hindi ka nais-nais. Hindi lang pangyayari, pati tao. Hello? May mga pinapadala din ng Lord. Hindi lang pangyayari, pati tao. Bakit? Ang gaspang-gaspang naman ito. Mano ko sabihin. Kaya alam mo bakit yung magaspang na yan pinadala? Para ka pumino. Paano pinapatalas ang palakol? Ano yung hasaan? Kahoy? Hindi. Ano? Magaspang na bato. See? That's why God allows even unpleasant events in our lives. May tinuturo ang Lord. Hindi galit ang Lord sa iyo. Kaya inalaw ng Lord yan, hindi ka para parusahan at pahirapan. And I'm encouraging everyone, kung humaharap ka sa ganyang pagkakataon ngayon sa buhay mo, yun yung dapat gamitin mong pagkakataon, mas lalo kang mapalapit sa Lord. Because I'm telling you this, you will need God more than ever. Tingnan niyo ang buhay natin. Pag totoo okay, ang Diyos nasa dulo ng listahan. Kung tuloy ko sa mali, ang Diyos bumabalik sa taas. Kaya tuloy, hilo ang Lord eh. Saan mo ba talaga ako gustong ilagay? Sa una, sa dulo. When sickness, life-threatening sickness comes, sabihin ng doktor,
talaga itong result ng exam mo. Bakit ang una mong maalala? Diyos ko. Alam niyo sa totoo lang, kung minsan ang ating relationship sa Lord, parang yung kinakasal. Parang yung kinakasal. Di ba? Di ba mamaya, ano nyo, i-repeat. Di ba sa lahat ng mga kinasal dito, sa harap ng pare, sa harap ng pastor, sa harap ng uwes, di ba, nagkakaroon ng vow? Do you accept this man as your loving husband till death do you part? In sickness and in health. Huwag na natin banggitin yung sickness, meron naman talaga. To richer or to poorer, huwag na natin banggitin yung poorer, dumadaan talaga tayo doon. Anong sagot mo? I do. I do not know daw. I do. Mabuti na lang si Lord. In that very moment, hindi sinasabi ng Lord, teka, sandali, bago ka sumagot. Teka, sandali, bago ka sumagot. Maghulos dili ka. Mabuti na lang, hindi talaga pinapakita ng Lord sa atin. Sabi ng Lord, bago ka mag-I-do, alam mo ba yan? I-dohan mo? Pag matutulog yan, haharap yan parang barko. Pag natutulog yan, tumulaway yan. Alam mo ba yan? Hindi mo alam yan. Tapos alam ng Lord. Tapos sasabihin ng Lord, in the next 10 years, ruro po kayo yung pagsasama. Dadaan kayo ng matinding pagsubok. Mabuti na lang ang Lord. During that moment, hindi nakikialam si Lord. Dahil kung nagkataon, bago ka sumagot ng ito, mag-iisip ka muna kung ipinakita ng Lord sa'yo. Tama? Kaya tayo minsan sa paglakad natin sa buhay, hindi pinapakita ng Diyos yung ending. Ang pinapakita lang ng Diyos, yan, sabi ng Psalms, your word is the, Psalms 119, your word is the light into my path. Ang salita ng Diyos, ilaw sa ating daraanan, hindi ilaw sa buong puresta. Dahil ayaw ng Diyos ipakita ang buong purest sa iyo. Dahil pag may nakita kang lupo, matatakot ka. Kaya ang gustong ipakita ng Diyos, yung tama mong hakbangin araw-araw. That's why we are encouraged today na sa buhay ng bawat isa sa atin, unahin natin ang Lord. Sa pag-una natin sa Lord, ano? Dapat ang nakalagay dito sa aking notes, ang sabi, give supreme affection and devotion. Mag-devote tayo. Hindi lang ng ating feeling, kundi ng time. Ano pa dapat natin gawin? Mas unahin natin yung kaharian ng Diyos. What's the first day of the week? What's the first day of the week? Ano daw? Sabi ng iba, Monday. It's the first working day of the week. Monday. The first day of the week is Sunday. Our week must start with the day of the Lord first. Kasi bakit? Unahin mo muna ang Lord Sunday. That's your first day of the week. I-dedicate mo ang sarili mo sa Lord. Magpalakas ka. Kasi Lunes, Martes, Miyerkules, sa Webe, salamat, smooth ang aking week. Kita nyo, kahit hindi naman ako nasimba, ayos naman mula Lunes hanggang Miyerkules. Pagka Webes, binuliwang ka. Noong Biyernes, pinagalitan ka. Ay bakit ba naman ang amo ipinapahanap sa iyo yung mga bagay na malimit hindi nila nakikita? Ikaw ang hinahanap. Lori, davvero mio calzamaglia? Davvero mia cugina cosa? See? Ikaw naman, aburido ka na sa dami ng ginagawa ko. See? Kulang-kulang na lang sasapo. That's why we need God on the first day of the week, Sunday. And Monday, as you flow through the week, sasamahan ka ng Lord. Amen? Sino mahilig sa kape? Taas ang kamay. Mahilig kayo sa kape. Huwag niyong sabihin sa akin pagdating nyo ng Italia, nagkakape na kayo. Ako po, pastor, talaga, kaping Batangas, matapang. Davvero, nung dumating ka dito, mas mapait ang kaping Italiano. Nung una naman, hindi ka sanay Pero bakit mo nasabing, alam mo, pastor, pag hindi ako nakapagkape sa umaga, talagang inaantok ako. Tignan mo yung katabi mo, nahikab na no?
Pastor, pag hindi ako talaga nakapagkape ng umaga, talagang ako'y hinihikab na. Tingnan nyo. Mas may dating pa. Mas may kakulangan pa. Yung hindi mo pagkape kaysa sa hindi mo pananalangin. Hello? Oops. Siguhin mo yung katabi mo. Sabihin mo, ikaw yata pinaparinggan ng pastor. Mas masama pa yung effect kung hindi ka nakapagkape kasi hindi ka nakapag-pray. Na dapat pagising mo sa umaga o magbanyo ka before breakfast, before anything else, bago ka man lang umalis ng bahay ninyo at magtrabaho, manalangin ka. A simpleng prayer of covering, protection ng Lord. Kailangan nating lahat yun. Hello? Tapos, ganito. Kaya tingnan nyo, yung mga tao, there are two things by the way. People who knows God. Okay? Sige. Mahirap yung example. Sino nakakilala sa akin? Kilala po namin kayo. Pero sino talaga ang totoong mas nakakilala sa akin? Apart kay Lord, ang asawa ko. Alam niyan kung anong gustong ulam, alam niyan kung anong... Ganon din si Lord sa atin. Kilala ka ni Lord. Mas kilala ka ni Lord. Kaya lang tayo, nananangan tayo sa punto, I know God. But ang tanong, do you really deeply know God? Kaya kung minsan ang marami sa atin, nawawalan tayo ng mas malalim na relasyon sa pananalangin because we only know God, but the true existence of God, hindi natin alam. Alam ba natin na ang pananalangin ay ang personal na pakikipag-usap sa Diyos? Lahat ng nanay taas ang kamay. Praise the Lord sa inyong mga buhay. Palakasin tayo ng Lord, palakasin kayo ng Lord, kayong ilaw ng mga tahanan. Lahat ng nanay, pag ganito ang bungad ng anak, Mama. Sige, kayo magdugtong. Bahala kayo. Oh. You know that your kids need something from you. Alangan naman. Sabi ng Biblia, kung ang anak mo ay nanghihingi ng tinapay, bibigyan mo ng bato. Hindi. Alangan naman ang anak mo ay nanghihingi ng isda, bibigyan mo ng ahas. Hindi. Sabihin mo sa katabi mo, alam ng Lord kung anong kailangan mo. God knows the deepest desires of your heart. Yung katabi mo, ngingisi-ngisi yan, malalim ang pinagdaanan niyan. Yung katabi mo, maraming pera sa bangko yan, pero malungkot puso niya. Ito ko sa inyo. Yung katabi mo, mabilis yan mag-mine online. Ginagawa niya yung mine online, pampuno sa malungkot niyang puso. At least online, pwede siyang mag-mine. Kasi yung partner niya sa buhay, hindi naman siya minamahal. Kaya sa buhay natin bilang Kristiyano, una, tapos lalo tigit, sabi ko, trust before worry. Unahin natin na magtiwala sa Diyos bago tayo. Alam mo bang worrying, alam ba natin lahat, medically speaking, worrying will add up one line sa forehead mo. Subukan mong kapain ilan na meron. Marami na. Pastor, 3 na. Kaya wag mo nang balakin dagdagan pa ng isa, per favore. Kaya kahit anong lagay mo ng, anong tawag doon? Anti-rugi. Cream, anti-rugi, wala. Pa-inject ka pa. Botox.
Pastor, talagang hindi na mapigil. Mapipigilan ng pagdami niyan, maniwala ka sasabihin ko. Kung imbis na sa pag-aalala, magtiwala ka sa pagkilos ng Diyos. Tanong, sino sa kalagitnaan ito hindi humaharap ng problema? Lahat tayo. Ito katabi ko, bakit kadami-dami, alam ko, dami problema ito, nakangisi pa rin. Why? Because God is still in control. The Bible says, sa pag-aalala mo ba, madadagdagan ba ng 1 minuto ang buhay mo? Hindi. Kaya imbis na mag-alala ka, Lord, ikaw na bahala. Tapos ang usapan. Lord, ano man ang mangyari, ikaw ang bahala. Lord, lalo tigit, when we make crucial decision making in life, hindi yung desisyon muna, tapos nung sablay-sablay, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Sabi ni Lord, ay sino ba nag-desisyon? Di ikaw. Kaya ngayong umagang ito, let's stay long here. God is waking us up. Let us be, 2026 na mga kapatid, let us be intentional sa ating buhay pananampalataya. Marami akong worker, naririnig, nagsasabi, pag may time ako, maglilingkod ako sa Lord. Pag may time sila, maglilingkod sila sa Lord. Tapos ang sabi nila doon, nagsakripisyo kami. Anong klaseng sakripisyo yun? Yung extra mo, binibigay mo sa Lord. Yun ang kalang sacrifice. And David said, I will not offer anything to God na hindi ko pinaghirapan. Akala ba na, may mga Kristiyanong ganito, Lord nagsimba ako kanina nakinig ako doon, nag-pray pa ako Lord baka naman. Bakit? Ang akala mo may ticket ka sa Lord. No. Gaya ng sinabi ko, ang ating time, hindi yan pribileyo, kapatid. Ang time natin, nagkidirito. Ang ating time, regalo ng Diyos yan. Anong tawag niyo kahapon sa Ingles? Yesterday. Ang bukas? Tomorrow. Ang ngayon? Today. Present. Alam niyo kung bakit ang term present? Regalo. Regalo ng Lord yan. Kaya ang priority list, Diyos muna. And everything follows. Pagpapalain din naman talaga ng Lord lahat ng mga pinagpaguran mo Tapos by the way, ang Biblia, sabi ng Biblia, galit ang Lord sa tamad The Bible says, huwag pakainin. Tapos isa pa, kung priority natin ng Lord, dapat mag-manifest sa ating lifestyle. Ganyan sinabi ko nung nakaraan, ang buhay natin, may mga purpose tayo. Isa-isa tayo, may purpose tayo sa harapan ng Lord. Magpapasintabi na ako, hindi ka nilikha ng Lord para maging marites. Lalo tigit, hindi ka nilikha ng Lord para maging marisol. Because your life is more than just that. Hello? May mas malaking plano ang Diyos sa buhay mo, kaya hindi ganyan. Kaya nga ako, lagi kong sinasabi, sa tandang-tanda mo na, makikisaw-saw ka pa sa ganyang usapan. And mind you, backbiting if we assassinate the character of somebody else, will it make us rich? I-chismis natin yung iba. Pag-uusapan natin yung iba, tanong ko sa inyong lahat, tayo magayayaman? Wala, Lora. Bagkus it only creates more trouble in our life. Kaya ako, pag ganyan, isa lang ina-advise ko. Sister, bigay, dami mo ng problema. Opo, hayaan mo na yung problema ng iba, huwag mo nang pakialaman. Yung iyo, harapin mo. Yes! We are too busy focusing on somebody else's trouble. Mag-focus tayo sa atin. Tsaka yung sinasabi ko, lifestyle, kung una ang Diyos, magbabago tayo ng lifestyle. Laburo. Hindi ka nilikha ng Diyos para maglaburo. Because life is more than just laburo. Hindi ko sinasabing huwag ka maglaburo. Bigyan mo rin ng time ang sarili mo. Hello? Ako, there are times,
Ako, sa sarili ko. Pag medyo talagang weary and tired, alam niyo anong ginagawa ko? Isa lang. Wala namang bayad eh. Alam niyo saan ako pumupunta? Munti na po yun eh. Binubusog ko yung mata ko. Window. Wala namang bayad eh. Yun, maganda. Yun, maganda. May bagong model. Mind ka, mind. Ngayon, pakabangan niyo ako sa Monte Napoleon eh. Nagbago na ako ngayon. Alam niyo saan ako napunta ngayon? Sa mga konsesyonarya naman. Bagong kotse. Maganda. Minsan nga, kami na malingki ni Pastora eh. Sabi ko, ganda ng Porsche. Bulungan ko sana eh. Uwi sa bahay namin. Kailan baka sagutin ako ng Porsche? Hindi mo ako kaya. Why? Alam niyo sa totoo lang, every now and then, it cuts the negativity in our thinking. Nagkakaroon ba ng pagpuputol ng masama nating mga iniisip, yung mga worry natin? Hello? Kami nung nasa Montanya kami, bahala kayo, mga bata, nagsisiya ako, nakatitig sa bundok. No, because I was amazed. Ano nalikha ng Diyos ito? Kalaki. At ano sabi ni David? Babagsak sa lupa, nebe. Matutunaw, mag-i-evaporate, iaakit sa langit, ibabagsak uli. Kung hindi nebe, ulan. Cycle yun. Yan ang buhay ng tao. Kaya sa buhay natin, ilagay natin ang Diyos priority. Okay. Practical application. Kung ang Diyos priority, di dapat linggo nagsisimba ka. O gaya sinabi ko kanina, walang relihiyon makakapagligtas. Ang tao nagpapasama sa relihiyon, hindi ang Diyos. Na ang relihiyon dapat, ang sentro ng relihiyon, Diyos. Hindi yung pastor, hindi yung sino-sino dyan. Hello? When you come to church, seek the presence of God in the church. Not the pastor, hindi yung katabi mo naka-LV, hindi yung katabi mo naka-H yun. Hindi yun, mali. Mali ang intention at mali ang motive. When you come to church, seek the presence of God. Basta. Tapos, narinig mo, napagpala ko ng salita, iwi mo sa bahay ninyo. I-share mo. Alam niyo, yung narinig ko kanina, tama yung sinabi doon. Na bigyan natin ng panahon ng Diyos. Because it's what highlight time na tayo mga Pilipino, alam mo ba, dinala ka ng Lord dito sa Italia, hindi lang para mag-good ka. Totoo ba ito? Yes! And I've proven that myself. Many times akong umalis at tumakas dito. Mula tayo sa Italia. Yes, I don't like it here. Nung kararating ko dito, nakita ko trabaho nature ng job. Hindi para sa akin to. And most of my colleagues and friends are over there. Nasa North America silang lahat. Punta ka dito. Wala, kahit anong takas ko. Because if God is telling you to do something, you have no choice but to obey. Maging ngayon, tatawag mga kaibigan, masaya ako. Kontento ko sa buhay. And if you ask me if I will rewrite my life again, I will rewrite it the same. Yes. Tinawag, maglingkod, tumulong sa iba. Kaya anong achievement? Wala man akong maraming financial achievement. Yung makita ko yung mag-asawa mag-ayos, yung makita ko yung pamilyang mabuo, yung makita mong advicean mo, ganito gawin mo, tapos nagkayo sila, achievement. Personal eh. I don't have much financial achievement, pero yun ang treasure namin. Bakit? Nangangahulog ang productive ka sa tinawag ng Lord sa buhay mo. Amen? Hello? Nandiyan pa kaya? Sige, pumalakpag yung mga inaantaw. Ha! Kaya sa buhay natin, kung hindi natin, ganda! May kwento ko sa inyo. Minsan, sa Pilipinas, kasi may hindi ko ako maglaro ng basketball noon. May kalaro, liga. Pagkatapos ng liga, yung kaibigan ko, pati yung aming team captain, nag-iya, doon ka sa bahay. Duman ako sa bahay nila. Yung nanay niya, magaling talaga magluto. Kapampangan talaga namang manyaman kayo na Pagkapampangan talagang magaling. Di sabi ng nanay niya, kumain ka muna. Sarap, kare-kare. Di kumain ako. Talagang nakatapos mong basketball, di gutom. Kain. Di pagkatapos na, umuwi na ako sa amin.
Pag uwi ko sa amin, ang nanay ko pala, nagluto din. Alam niyo anong niluto ng nanay ko? Ang niluto ng nanay ko ni Chumpakseo. Sabi ko, kasarap ng ulam. Sabi ng nanay ko, kain ka na! I don't want to disappoint my mother. Kaya kumuha ko ng pinggan, kumuha ko ng plato, nagsandok ako, kumain ako, sabi ng nanay ko, bakit parang wala kang ganang kumain? Kumain ka na, no? Hindi ako makatanggi. Lubo ng tiyan mo, ah. Sabi ko, opo. Alam niyo kung bakit kuminsan sa Diyos wala tayong gana? Yeah, church. Mag-church tayo. Wala kang kagana-gana. Alam niyo kung bakit? Kasi nabubusog na tayo ng kung ano-anong karangyaan sa buhay. Napakiramdam natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. That's the hardest story there. Nabubusog tayo ng kung ano-anong bagay. Ang pakiramdam natin, binubusog tayo ng maraming bagay. Na ang pakiramdam natin, hindi natin kailangan si Lord. Yan ang totoong kwento dyan. Kaya ngayong hapon, hinihikayat tayo ng Lord. Balik tayo ulit, Brother Mati, sa ating text. Jeremiah 29. Ang sabi ng Lord, for I know, alam ng Diyos, ano ang plano niya sa buhay mo. Kaya hindi aksidenteng nakaupo ka dyan ngayon dahil hinihikayat at pinapaalalahanan ka ng Diyos, alam ng Diyos kung anong ginagawa niya sa buhay mo. Ang sabi, for I know the plans I have for you. Ang sabi, plan to prosper you and not to harm you. Some translations says that. And plan to give you hope. Ang bukod tanging pag-asa natin sa buhay, Diyos. Kung aasa ka sa kaibigan mo, tingnan nyo ha, kaya pumapait ang buhay kung minsan. Have you ever heard the word, kung sino pa yung pinagkakatiwalaan ko, hindi ko inaasahan. That's why life become painful eh. We full trust people, and then later, tinataga ka sa likod. Ang sabi dito, you will call on me. Pray. Gaya ng sinabi ko kanina, 3. Tatawag ka, sabi, mananalangin ka, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin. Pastor, hindi ko alam kung paano lumapit sa Lord. Alam niyo sa Lord, ang paglapit, walang special formula. Ang pakiramdam ng marami, hindi, malapit niya sa Lord, pastor yan eh. Oh, really? Hindi. Lahat tayo. Tapos, ang sabi, pag tayo'y mananalangin, alam niyo ba ang tinuro sa Matthew 6? Anong Lord's Prayer? Anong bungad? Our! Hindi sinabi, ang sabi ni Jesus, and when you pray, pray like this, our Father. Hindi sinabing, aming Diyos, aking Diyos, Diyos mo. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin sa Hebrew word ang Father? Sige, English na lang, mahirap eh. The word Father entails source. Siya ang pinagmumulan ng lahat. Kaya sa Lord's Prayer, when we pray, our Father, tatay natin lahat. Siya ang source ng pinagmumulan. Kaya pag nananalangin ka, without offense to anyone, hindi na natin kailangan ng intervention ng kung sino-sino pa. Diretso sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Tapos. At lalo tigit, ugaliin natin, hindi lang manalangin, magbasa man lang ng salita ng Diyos. Alam mo kung bakit malungkot ang buhay mo? Mahilig ka sa mga magbasa ng mga pocketbook na malulungkot. Nakaupo yan sa tram. Bakit ka umiiyak? Lungkot-lungkot ng binabasa ko. Kaya buhay mo lungkot-lungkot. Alam niyo ba na kung ano ang priority natin sa buhay, yun ang magiging takbo ng buhay natin? Hello? Ang tanong ko sa inyo, if we priority God, ano kaya resulta? Kung iba priority natin ng Diyos, ano kaya resulta? Ha? All these things shall be added. Hindi siya guarantee na hindi magkakaproblema ang buhay mo. Guarantee siya na sa panahon na may problema ka,
may masasandalan ka. Sige, palakpakan natin yun. Hindi lang bastang masasandalan, you can confide to God. Huwag sa BFF mo, dahil pagtalikod mo, ginagawa kang pulutan. Talaga huwag mo sasabihin, ha? Talaga lang tayo nakakaalam. Mamaya, lumusot na yung istorya. Sira ka na, kapatid. See? If you confide to God, nobody will hear it, only God. Kaya lumalala ang problema eh. Iko-confide mo sa tao, ikukwento niya kung kani-kanino, dumadami nakakaalam. Ikaw naman, ingat na ingat ka. Yung pala, everybody already knows that you're bad. Ugaliin natin magbasa ng salita ng Diyos. Hello? Kaya dalawang hikayat ko, at tatlo yung hikayat ko. Yung priority natin during Sunday, dumalo sa gawain, pumunta sa simbahan, dumalo ng mga gawain. Pangalawa, manalangin. Wala namang special formula sa pananalangin. Lord, yung isang kapatid, Pastor, paano ba kasi manalangin? Hindi ko alam eh. Hindi pag nanalangin ka, para ka lang gumagawa ng sulat. Hindi nag-pray siya. Lord, kumusta na kayo dyan? Kung tatanungin dito, mabuti naman. Para daw nagawa ng sulat, I mean, it's a personal relationship to God. Walang formula kung paano manalangin. Yung sinabi ni Jesus, when you pray like this, pattern yun. At ang tinitingnan ng Diyos, sinseridad ng puso mo. May nag-pray ba na, nagpe-pray na yung leader sa unahan. Sabi, naalala nung isa, ipag-pray pa natin yung mga bukid ni Mang Gusting. Lumapit, sabi, Brad, isama mo sa prayer ng mga hayop ng Mang Gusting. May nag-pray yan. At Panginoon, pinapanalangin namin ang mga kahayupan ni Mang Gusting. Tingin na ng mga tao Inappropriate words ang tawag down. At lalo tigit, there are more than 4,000 promises of God in this Bible. Isa man lang mahawakan natin. Sa panahon na tayo sinusubok ng buhay, bumalik tayo sa Kanyang salita. Lord, sinabi mo. Example, Psalms 23 verse 1. Panginoon, sinabi mo, ikaw ang aming pastol, hindi kami magkukulang. Sasandok yan sa bigasan, tutunog na. May darating pa. Bakit? Promise ng Lord yan. God can never default in His word. Hindi pwedeng pasingin ng malingan ng Diyos ang Kanyang salita. Nagkasakit ka, pray. 55. 4 and 5. Panginoon, dahil sa iyong mga latay, kami pinagaling. Claim. By the way, dalawa ang binibigay ng Lord sa atin. Partial healing or complete healing? Iba rin yung sinasabing rest. Ang binibigay ng Lord sa atin tuwing Sunday, nandito tayo, binibigyan tayo ng Lord ng partial rest. Huwag niyong hingin yung complete rest, ha? Bahala kayo. Kung gusto niyo, di bahala kayo. Nasa inyo na yan. Lord, bigyan mo ako ng complete rest. Di bahala ka. Dadalawin ka namin tuwing November 1. Kaya hindi kaya tayong lahat magbasa ng salita ng Diyos. And before we will pray, talaga siya na lang. Yung kwento, may isang pastor, inimbitahan ng mag-asawa. Itong mag-asawa mayaman. So, pastor, ay pumunta ka sa bahay namin, mag-sharean tayo. Si pastor pumunta. Okay. Sabi, kumusta na kayo mga kapatid? Matagal na kayo hindi nag-church. Kasi busy kami sa negosyo, pastor, ganito, ganyan. Hindi. Sa madaling salita, nag-sharean sila, in-encourage ni pastor na dapat dumalo tayo sa mga gawain, ganito, ganyan. Ay nagkataon na naiwanan si pastor sa sala mag-isa. Tapos, ganyan kakapal na tigwa 1,000 pesos. Nandun sa sala. Nung umalis na si pastor, hinanap ni Mrs. yung pera. Amore, nasaan na yung 150K kanina dito na wala naman tayong ibang bisita. Si pastor lang ang pumunta dito. Si pastor lang.
Wala na ibang tao. Paano nawala yun? Sabi ng mag-asawa, talaga si pastor lang talaga. Si pastor lang talaga, walang ibang tao, walang bisita. Tinanong mga katulong, ma'am, hindi po kami pumasok dyan sa sala nyo. Bawal naman po sa amin, lalo digit pag may bisita kayo. Hindi po naman po kami pumupunta dyan. Ay di wala, ay di. Ay itong mag-asawa ngayon, they cease to come to church because of that event. Sa hindi inaasang pagkakataon, nagtagpo sila ngayon sa kalsada. Sabi ng mag-asawa, sabi ng message, Pastor, alam mo ba kung bakit ngayon hindi na kami pumupunta talaga sa church, hindi na kami nagpapakita sa church? Kasi yung 150K na nandun sa sala namin, walang ibang bisita. Ikaw lang, Pastor. Alam namin, kinuha mo yung pera, Pastor. Eh di, si Pastor, siyempre sincero siya, hindi naman siya pwedeng magsinungaling. Sabi ng Pastor, inaamin ko. Kinuha ko yung 150,000. Nilagay ko sa Biblia ninyo. Ang 150,000, inipit ko sa Bible ninyo. Nandoon sa sala ninyo. At kung 2 buwan na kayong hindi pumupunta sa church dahil pinagbibintangan ninyo ako nagnakaw ng 150,000, nangangahulugan na sa loob ng 2 buwan. Gets? The moral of the... Gaya mo niyang kinwento ko, yung matanda. Totoo, pakihanap mo nga ang aking salamin. 2 buwan ko na hindi nakikita ang aking salamin. Sabi ng bata, Nanay, alam niyo bang inyong salamin ay 2 buwan niyo na hinahanap? Nakaipit sa inyong Bible. Ay di 2 buwan na rin palang hindi nagbabasa ng Biblia. These promises of God will encourage us, will strengthen us, mananatili ang pangako ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, totoo. Hindi pwedeng palitan at baliin. Amen? Kaya ngayong hapong ito, ngayong umagang ito, God is encouraging lahat tayo, unahin, sikuhin mo katabi mo, unahin mo si Lord. Maging priority natin ang Diyos. Hello? 2026 na. Kakahabol mo ng kakahabol mo sa daming sulde. Sa dulo? Kahapon katapusan, nagsweldo ka. Sakto lang sumayad sa kamay mo. Dumaan lang, Pastor, sa kamay ko. At least dumaan. Wala na. See? Pero yung kalakasang ibibigay ng Diyos sa atin, nandyan. Hello? Kaya ngayong hapon, ngayong tanghali, God is encouraging us. Let us put God first in everything. Kagaya rin niya ng pagkakape na kung hindi ka nakapagkape, inaantok ka. Na kung hindi mo nauuna ang Diyos, malami ang buhay, matamlay, hinang-hina ka. Hello? Sinong gustong unahin ng Diyos sa buhay niya? Taas ang kamay. Lahat ng gustong unahin ng Diyos, tayo. Okay. Okay. Pastor, paano ko mauuna ang paano ko una